Reklamong direct assault with murder at theft ang inirekomendang isampa ng DOJ laban sa 70 suspect sa engkwentro sa Mama Sapano encounter. Para sa karagdagang detalye, may live report si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Gigi, it was murder all the way ang naging buod ng mahigit 200 report ng binuong National Prosecution Service at NBI Investigating Panel na nag-imbestiga sa engkwentro sa Mama Sapano sa Maguindanao noong January 25. Mga reklamong complex crime of direct assault with murder at theft ang inirekomenda ng panel na isampa laban sa 70 miyembro ng MILF, BIFF at Private Armed Groups o PAGs para sa pagkamatay ng 35 sa 44 na miyembro ng staff. Sabi ng panel, pintakasi ang nangyari. Sa kwento ng mga testigo, kabilang ang lone survivor na si PO2 Christopher Lalan, wala dapat sa maisan sa Tukan na Lipaw ang 55th sack na mga oras na iyon. 1 kilometro pa ang layo nila sa dapat nilang pwesto. Bumagal daw sila dahil mabigat ang kanilang dala kaya makailang beses silang nagpahinga at doon na sila nanatili nang unang marinig ang putukan sa bahay ng napatay na teroristang si Ustads Marwan. Nakita ng 55th SAC ang paparating ng mga armadong rebelde at iniradyo ito sa Tactical Command Post. Base raw sa utos ni dating SAF Chief Director Getulio Napeñas, kapag nakitang armado ang kalaban ay huwag nang palapitin at i-engage na. Kaya ang labanan ay nagsimula matapos unang magpaputok ang 55th SAC. Totoo raw na noong una ay hindi alam ng mga rebelde na mga pulis ang nakabarilan nila. Pero iba na raw ang kwento ng bandang alas 8 ng umaga ay patuloy pa rin nilang sadyang pinatay ang mga sumusuko ng SAF. Nakilala at pinangalanan ng star witness na si Codename Marathon ang mga bumaril sa ilang napatay na SAF. Pero hindi ipinakita sa media ang mga pangalan para hindi raw makatakas ang mga suspect bago pa maihain ang reklamo. Pinasinungalingan din ni Marathon ang kwento ng MILF na hindi nila alam na naroon sa lugar si Marwan at Basit Usman. Madalas daw kasama ng dalawa ang 105th at 118th Battalion Command ng MILF at maging ng BIFF. Minsan na rin daw nakita ni Codename Marathon ang dalawa sa bahay mismo ni Usman nang dumalo siya sa kasal doon. Hawak ni Marathon ang isa sa 3 video na nagpapakita ng pagpatay ng mga rebelde sa mga wala ng buhay na SAF. Pero hindi raw si Marathon ang kumuha ng video bagamat katabi niya ang isa sa mga posibleng kumuha ng isa sa mga ito. Sang-ayon din ang DOJ Investigating Panel na imposibleng hindi alam ng MILF na naroon si Marwan. Tingin pa ng panel, hindi kasali sa coordination provision ng ceasefire agreement ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa mga high-value target tulad ni Marwan. Kung nag-coordinate daw kasi, maaaring na-compromise ang operasyon ng gobyerno. Magpapatuloy ang investigasyon ng panel sa pagpatay naman sa siyam na staff malapit sa bahay ni Marwan. Binigyan sila ng hanggang 2 buwan para matapos ito. Gigi? At itong yung 90 na kakasuhan ay nirekomendang kasuhan, ito ano yung nakikitang tsansa din ng DOJ o ng NBI kung paano mahuhuli ito at mapapanagot itong mga suspect na ito? Actually, Gigi, baka ilang beses natin natanong si Secretary De Lima dyan dahil nga naging malinaw rin ang pahayag kamakailan ng MILF na kumbaga hindi raw nila balak isuko yung mga balak pakasuhan ng DOJ. Ayon kay Secretary De Lima ay kakausapin nila ang OPAP para makipagtulungan na makausap ang kanilang counterparts sa MILF at nang makuha ang kanilang commitment na maisuko yung mga kakasuhan oras na isasampa na yung reklamo, Gigi. At sa ngayon ay kumbaga talagang yung DOJ ay dito sumasandal sa kanilang eyewitness na si Marathon. Maliban doon, meron pa ba silang bagong hawak ngayon, Lia? So far, ang pinaka-star witness nila, Gigi, ay si Codename Marathon. Pero meron din silang mga iba pang nakausap na sinasabi nilang eyewitness din sa mga nangyari doon mismo sa Mama Sapano, Gigi. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.